Maingay ang covered court kahit hindi pa nagsisimula ang event. Nakapatong sa gitna ang frame ng stage. May mga nakasabit na kortina na kalahati pa lang ang nakakabit. May mga estudyanteng may hawak na extension cord at mga sound system. Nakatayo sa gitna si Claudine, habang may clipboard sa kamay, naka-ponytail ang buhok, maayos ang white blouse niya kahit umiikot siya sa kung saan-saan. Yung letter M sa kaliwa, pakitaas pa ng kaunti. Utos niya. Hindi pantay sa backdrop. Claudine, saan ilalagay ito? Tanong ng treasurer habang may hawak na tarpaulin. Center, sukatin mo muna. President si Claudine ng Student Council. Matalino siya, maayos at sobrang organized sa lahat ng bagay. Sa kabilang dulo ng court, biglang may malakas na tawa ng lalaki siyang narinig. Hoy, dahan-dahan sa speaker. Baka masira, wala pa tayong pambayad. Hindi niya na kailangang tumingin. Kay Enzo lang naman ang boses na yon. Press! Tawag ni Enzo. Miss Ganda, may kailangan ka ba? Pumikit siya saglit bago lumingon. Nangasim agad ang mukha ni Claudine nang matanaw ito. Nakatayo si Enzo sa gilid ng stage habang nakasandal sa poste. Naka-uniform pero nakabukas ang dalawang botones sa itaas. May toothpick sa gilid ng bibig, buhok na parang sinuklay gamit ang kamay. Ang yabang din ng dating. Bulakbol, pasang-awa ang grades, laging nasa guidance office. Pero ngayon, biglang aktibo dahil ang club ng mga ito ang may hawak ng event at dahil kasama ang student council sa meeting araw-araw. Enzo, malamig niyang tawag. Nasaan ang layout ng booth ninyo? Eto, sabi nito sabay lapit. Pero mas maganda kung ikaw ang mag-layout. Mas may taste ka. Kung ako ang crush mo, ibig sabihin may taste ka. Kumindat si Enzo, pero dalawang mata naman ang napapikit. Kumunot ang noo ni Claudine at napailing na lang. May tumawa sa likod. Uy, Enzo, tigilan mo nga si Press. Bakit ko naman titigilan ang nagpapaganda sa araw-araw ko? Sagot ni Enzo habang nakatingin kay Claudine. Seryoso ako, Miss Ganda. Ikaw na mag-design para maganda. Kayo nang mag-design kasi boost nyo naman yon, sagot ni Claudine. Nararamdaman niya ang init sa batok niya. Hindi siya nahihiya. Inis lang talaga ang nararamdaman niya sa pagpapapansin ni Enzo. Pakibigay ang papel, sabi niya rito. Inabot ni Enzo ang layout pero hindi agad binitiwan. Alam mo, kahit mukha kang stress sa ginagawa mo, lalo ka lang gumaganda. Kaya pala palagi mo akong binibigyan ng stress kasi gumaganda ako sa paningin mo? Malamig niyang sabi. Bitiwan mong papel. Binitiwan nito agad at tumawa habang magkadikit ang ngipin. Grabe ka naman, Miss Ganda. Joke lang. Napairap siya. Malunok mo sana yung toothpick mo. Grabe ka naman. Malunok ang toothpick. Paano kapag namatay ako? Paano ka na? Wala nang nagmamahal sa'yo ng ganito. Ako lang. Aray! Kunwari, nasaktan si Enzo. Sungit mo talaga sa akin. Ang sama-sama mo. Nagtutoothpick ako kasi katatapos ko lang kumain. Mamaya may tinga pala ako habang pangiti-ngiti sa'yo. Hindi niya na pinakinggan ang mga sinasabi ni Enzo. Kahit bawat pagitan ng mga ngipin nito ay magkaroon ng tinga, wala siyang pakialam. Matagal nang dugyot sa paningin niya si Enzo. Simula nang magtai ito sa shorts noong grade 2 sila. Bukod doon, alam niyang dala lang naman ng puberty stage pero marami talaga itong tagiyawat. Parang lubak-lubak ng mukha dahil sa pimple breakout. Moreno ito at matangkad pero talagang sobrang nakaka-turn off ang maitim na marka ng pimples nito. Muling bumaling si Claudine kay Enzo. May trabaho ka sa club mo, 'di ba? Gawin mo na. Napangiti agad ito. Ginagawa ko naman. Tinitingnan kita. Natigilan ang mga nasa likod. Napakamot na lang siya sa pisngi. Naiinis na talaga siya sa kapal ng mukha ni Enzo. Idagdag pa ang mga side comments ng mga estudyante roon. Enzo, umayos ka nga. Pres, baka maya-maya mapa-oo ka na. Kung tapos ka na sa pagpapapansin, diretso niyang sabi. Pakiayos ang likod ng stage. May mga nakalawit na wire.
"Copy, Miss Ganda," sagot nito at sumaludo pa. Umalis si Enzo pero hindi nawawala ang ngiti. Hinayaan niya na lang at bumalik sa table. Habang may sinusulat, narinig niya ang bulungan sa likod. Grabe talaga yung sa Enzo, lakas ng loob. May humawak pa sa balikat niya. Alam naman ng buong school na crush ka niyan, Pres. Tagal na kaya, grade 9 pa, persistent si kuya. Huminga siya ng malalim. Focus tayo. Hayaan nyo na yung sa Enzo. Kailangan natin tong matapos bago matapos ang araw, so kumilos na. Sa meeting room kinahapunan, masikip at mainit. Nasa isang side ang student council. Sa kabila, ang club members at si Enzo kasama ang mga tambay din nitong mga kaibigan. Halatang napilitan lang ang mga kaibigan ni Enzo na sumama rito. Kita sa mukha na wala namang interes sa meeting o sa mga ganoong event. "Okay," sabi ni Claudine habang nakatayo sa harap ng whiteboard. "Budget allocation, kulang kayo ng 1,000. Pres, wala bang smile dyan? Nakabusangot ka na naman." Sabat ni Enzo at nakaslouch pa sa upuan. May nagtawanan, hindi niya ito pinansin. Sanay na siya sa pagpapapansin ni Enzo. "Hindi to beauty contest na kailangan kong palaging nakangiti," sagot niya. Napakagatlabi ito. "Sayang naman. Kung ako ang judge, panalo ka na agad kahit hindi ka ngumiti." Mahirap, walang pangarap, laging pasang-awa. Unang tingin pa lang, alam na niyang walang mararating sa buhay. Sa isip niya, distraction at walang ambag sa magiging buhay niya sa Enzo. "Kung kulang kayo," patuloy ni Claudine, "may fundraising tayo. Hindi excuse ang sitwasyon nyo. Saka obligahin nyo ang members nyo kasi sila naman ang pumiling sumali sa club at hindi naman sila pinilit. Saka kailangan maging organized lahat para pagdating ng event, hindi tayo masyadong stress." "Organized," ulit ni Enzo habang nakangisi. "Bagay sa'yo. Lahat nakaayos. Ang puso ko kaya, kailan mo i-organize? Ang gulo kapag nakikita ka eh." May woo mula sa likod. Uminit ang tenga niya at napailing na lang. Meeting adjourned. Pagkatapos ng meeting, palabas na siya ng room nang marinig niya ang yabag sa likod. "Miss Ganda." Hindi siya lumingon. "Uy Claudine, bakit hindi ka lumilingon? Para naman akong others dyan." Natatawang sabi pa ni Enzo. Tumigil siya at dahan-dahang humarap. "Ano na naman?" Nakatayo si Enzo, walang toothpick ngayon. Siguro nalunok na nito, pero wala siyang pakialam. Palagi na lang may nakasaksak na toothpick sa bibig nito na akala yata ay nakakadagdag ng angas. Para sa kanya, nakakadagdag lang yon ng kadugyutan. Medyo seryoso ang mukha ni Enzo ng sandaling yon. "Galit ka ba sa akin?" "Wala akong oras magalit sa'yo," sagot niya. Sinapo pa nito ang dibdib. "Aray ko naman, parang sinabi mo na rin na wala akong pakialam sa akin. Ang harsh mo talaga kahit kailan." "Alam mo, kung nasasamaan ka ng ugali sa akin, wag mo na akong kausapin dahil hindi naman kita gustong kausap. Kung may sasabihin ka tungkol sa event, sabihin mo na." Saglit itong nagkamot ng batok. "Bakit parang dering-diri ka sa akin?" Diretso ang tanong. Hindi siya agad nakasagot. Paano niya sasabihin na dugyot naman talaga ang tingin niya rito? "Hindi ako dering-diri," sabi niya sa wakas. "Talaga? Kasi parang ganun eh." Napairap siya. "Gusto mo talaga ng totoo? Hindi ka naman masasabing nakakadiri. Hindi ko masabing dering-diri ako sa'yo. Pero hindi talaga ikaw ang mga tipo ko at wala akong pakialam sa mga taong nagkakagusto sa akin. Pogi man yan o pangit na katulad mo." Napahawak si Enzo sa railings at OA na kunwaring ng hina. "Grabe ka naman. Pangit? Pangit? Nakita mo bang mga kapatid ko? Maganda at gwapo ang mga yun. Ako rin, ganun. Wala lang akong glow up." Muntik na siyang matawa pero pinigilan niya. "Sorry, oo, wala namang pangit. Mukha ka lang talagang maasim." Napasinghap si Enzo. "Kaya naman pala kapag nakikita mo ako, nangangasim yung mukha mo." Yun naman talaga ang totoong tingin niya rito. Kapag nakikita niya ang binata, hindi niya mapigilan na mangasim ang mukha. Alam niya naman na hindi ito mabaho.
Naamoy niya nga ito at talagang mabango naman. Walang putok o kahit anong masamang amoy. Pero may mga tao talaga sa mundo na kahit tingnan niya lang, parang maasim talaga. At ganoon si Enzo sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung sa itsura ba nito o talagang alam niya lang ang personalidad nito. Kaya maasim para sa kanya ang buong pagkatao ni Enzo. Pasalamat ka talaga at crush na crush kita. Masyadong makapal ang kalyo ko sa mukha at hindi ako natitinag sa panlalait mo. Saad pa sa kanya ni Enzo na para bang dapat maging proud siya na crush siya nito. Nagsimula na siyang maglakad. Hindi tayo pareho ng priorities. Sinabayan naman ni Enzo ang paglalakad niya. Kasi ikaw, Miss Ganda, President, top student. At ikaw, balik niya. Tambay, ngumiti ito. Ganon ang tingin mo sa akin, di ba? Hindi siya nagsalita. Tumawa ito ng mahina. Alam ko naman, kumunot ang noo ni Claudine. Kung alam mo, bakit ka pa nagpapapansin? Alam mo naman pala na hindi ko priority at hindi naman kita type. Anong gusto mo? Sagot nito. Hindi kita pansinin. Crush nga kita. Kapag hindi kita pinapansin, kapag wala akong magawa sa bawat araw na hindi nagpapapansin sa'yo, hindi ako mapakali. Kailangan bawat araw meron para maalala mo. At kahit saan ka magpunta, maalala mo ako. Diretso nitong sinabi ang mga yon. Walang hiya talaga. Matama niya itong tiningnan. Natawa si Claudine nang may maalala. Oo, hindi naman talaga kita makakalimutan at makakalimutan ng lahat. Napangiti agad ang kumag na si Enzo. Talaga? Hindi mo ako makakalimutan? Tumigil siya sa paglalakad kaya tumigil din ito. Malambing siyang tumango at mahinang tumawa. Alam mo, ang sabi nila, mas madali raw kalimutan ang mga may top, may mga achievements sa school. Pero yung mga tumai sa short sa loob ng classroom, yun ang mas tumatatak sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Claudine! Mas lalo siyang tumawa. Ano, tama naman 'di ba? Hirap kalimutan, Enzo. Alam na alam ng lahat. Napapikit ito at parang biglang nahilo. Claudine naman. Ang asim mo, Enzo. Pangaasar niya rito para makabawi naman sa mga kalokohan din ito sa kanya. Napasigaw si Enzo. Pero nang mapatitig ito sa tawa, napangiti na lang din ito. May dalawang estudyanteng dumaan at inasar na naman si Enzo. Claudine, ayaw mo ba talaga sa akin? Biglang tanong nito nang pababa na sila sa hagdan. Huminga siya ng malalim. Hindi ako interesado. Bata lang din ako para dyan. 17 pa lang ako. Ayoko sa lalaki na parang walang direksyon. Tumahimik ito matapos niyang sabihin yon. Totoo naman kasi ang tinuran ni Claudine. Kahit ang iba, ganoon din ang opinyon dito. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Direksyon? Sigurado ba kayo na wala akong direksyon sa buhay? Bata pa nga lang tayo pero hinuhusgahan niyo na agad ako. Paano kung meron pala? Matama niya itong tiningnan. Alam niya na hindi nga doon natatapos ang buhay. Pero siguro gusto niya rin na ipamukha rito ang ginagawa para magising si Enzo at maging maayos. Sa grades mo pa lang, halatang mahihirapan ka na, lalo na sa future mo. Giit pa ni Claudine. Napatawa si Enzo ng mahina. Alam kong matalino ka at hindi ko ini-invalidate ang matataas na grades mo. Pero grades lang naman yan eh. Pagkatapos ng school, mawawalan din ang saysay. Hindi lahat ng matalino sa papel, magaling sa buhay. At hindi rin lahat ng pasang-awa may patutunguhan. Sagot niya naman dito. Alam ko kung anong sinasabi mo, pero hindi natin may aalis ang advantage na kayang ibigay kapag nagseryoso ka sa pag-aaral mo. Kaya umayos ka rin, kasi pwede mo namang maging sandata yon sa hinaharap. Saglit silang nagtitigan. Yun ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng seryosong usapan. Nakakagulat na silang dalawa ni Enzo makakapag-usap ng ganoon na hindi siya nito nilalandi. Umiwas ito ng tingin. Alam mo, hindi ko kailangan maging kagaya mo para may marating. Mahinang tumawa si Claudine. Hindi ko naman sinabi na kailangan mong maging kagaya ko, pero kailangan mong maging seryoso.
Hindi mo pa nga alam kung seryoso ako. Sa anong bagay? Tanong niya. Sa'yo. Umiling siya at nagsimula ng maglakad. Ay, ewan ko sa'yo, Enzo. Nagsisimula ka na naman sa kalandian mo. Kumag ka. Malakas na lang na tumawa si Enzo. Habang pababa ng hagdan, tipid na lang siyang napangiti. Naiinis siya kay Enzo pero may mga pagkakataon din naman na natutuwa siya rito. Kapag napapatawa siya, kahit paano, gumagaan ang kanyang kalooban. Hindi niya naiisip ang mga problema niya sa ibang bagay, kasama na ang mga issue nila sa bahay. Maaga pa pero gising na si Claudine. 5:00 pa lang ng umaga, bagong ligo siya at nakasuot na ng uniform. Nakaupo siya sa maliit na mesa sa sulok ng kanilang sala. Nakabukas ang reviewer sa physics at may nakadikit na sticky note sa gilid. Nakaayos ang ballpen ayon sa kulay. Nakasanayan niyang gumising ng maaga at mag-asikaso ng madaling araw. Gusto niya kasing mag-aral muna bago pumasok sa school. Binasa niyang checklist sa kanyang notebook. Scholarship forms na draft ang aayusin ko. Kailangan ko rin mag-follow up ng recommendation letter. Pagkatapos, review coverage for entrance exam. Ito rin ang mga gagawin ko mamaya. Mula sa kusina, naririnig niya ang kalansing ng sandok at kawali. Naririnig niya ang boses ng kanyang mama. Claudine, kakain ka muna bago mag-aral? Mainit pa ang sinangag. Hindi siya sumagot. Hindi dahil hindi niya narinig. Ayaw niya lang talagang sumagot sa nanay niya. Wala siyang pakialam. Una naman itong naging bastos sa pamilya nila. Narinig ni Claudine ang mahihinang yabag sa likod niya. Si Lyra, ang bunso nilang kapatid, 11 taong gulang at halatang kagigising lang. Ate, mahina nitong tawag. Hindi inalis ni Claudine ang tingin sa libro. Totoo ba na magmamaynila ka pagkatapos ng graduation mo? Huminto ang ballpen niya. Totoo. Oo, doon ko balak mag-aral. Naghihintay lang ako ng results sa mga inaplayan ko. Bakit? Tanong ni Lyra. Hindi ba pwede? Dito ka na lang mag-college? May school naman dito? Napahinga si Claudine. Isinara niya ang libro. Dahan-dahan siyang humarap sa kapatid. Lyra, wala namang college dito. Sa syudad, meron, pero tatawid pa ng dagat. Pero ayoko kasi ron. Gusto ko sa malayo, sa Maynila, kasi mas maraming opportunity. Alam mo kung bakit? Umiling si Lyra. Dahil walang buhay dito. Napatigil si Lyra. Ha? Wala akong mapapala rito. Diretso niyang sabi. Hanggang ganito na lang. Hanggang chismis, hanggang hiya, hanggang pagpapanggap na okay lang lahat. Saka kapag nagtrabaho ako, sa Maynila rin naman ako maghahanap. Kaya bakit hindi na lang doon? Hindi agad nakaimik si Lyra. Pero bahay natin to ate, dito ka na lumaki. Hindi porke bahay may kinabukasan. Malamig ang tono ni Claudine. Gusto kong mag-explore. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya ko. Malaki ang pangarap ko, Lyra. Hindi kayang ibigay ng isla yon. Saka kahit tanungin mo si Chin, baka yun din ang gusto niya. Hindi mo palang ma-realize kasi elementary ka pa lang. Saka mo palang ma-realize yan na kulang dito sa isla natin. Scholarship ang pangarap ko at makapasok sa top university. Gusto kong magtrabaho sa city. Gusto ko ng may sariling pera. Sariling buhay. Bahagya siyang tumawa at may bahid ng kaunting pait. At higit sa lahat, malayo rito. Natahimik ang bunso nila. Tinitigan siya na parang hindi kilala ang ate nito. Alam niyang nalulungkot si Lyra sa ideyang aalis na siya. Sa kanilang 3 magkakapatid, si Lyra ang talagang makaate. Mas close at mas takot pa nga ito sa mama nila. Mula sa kusina, narinig niya ang boses ng nanay nila na masigla at halos kumakanta. Lyra, gisingin mo ng ate Chin mo, sabay-sabay na tayong kumain. Bahagyang napairap si Claudine. Parang walang nangyari, parang normal na umaga. Parang walang chismis na kumakalat sa buong isla.
Parang walang nagsasabi na ang nanay nila ay nagpapatira daw sa lumang tindahan ni Kamimay kasama ang asawa ni Ma'am Asi na si Mang Joey. Parang walang tatay na patay mali siya. Sweet pa rin, tumatawa pa rin sa asawa nitong manloloko. Parang okay pa rin ang pamilya nila. At doon siya naiinis sa pagpapanggap na yon. "Galit ka ba kay mama?" tanong ni Lyra sa kanya. Tumayo si Claudine at kinuha ang kanyang bag. "Hindi ko na siya kinakausap tungkol doon. Wala rin namang mangyayari. Tumakas lang si Papa sa talagang problema ng pamilyang to." "Pero sinusuyo niya naman tayo," bulong ni Lyra. "Naglalambing siya. Hindi lambing ang kailangan natin. Katotohanan ang kailangan natin at aminin niyang pagkakamali niya." Lumabas si Claudine ng bahay bago pa siya matawag ulit. Hindi siya sasabay sa umagahan. Kahit lunch na ginawa ng nanay niya, hindi na niya kinuha. May baon naman siya at may ipon, kaya yun na lang ang kanyang gagastusin. Nang makarating sa classroom, kumuha na si Claudine ng walis tingting at dustpan. Assigned area nila ang likod ng building. Malapit sa bakod na may tumutubong santan at isang matandang mangga na bihira ng mamunga. Ganoon talaga kapag nasa probinsya at public school. Maghapon na nga, naglilinis pa sa paligid bago mag-start ang klase. "Pres, aga mo bati ng kaklase niya. "Duty natin ngayon," sagot niya habang diretso ang galaw. Bago mag-flag ceremony, dapat tapos na. Maayos siyang maglinis. Hindi bara-bara. Hinahakot niya ang tuyong dahon sa isang sulok. Pinapagpag ang basurahan, pinupulot pati maliliit na plastik na nakasingit sa damuhan. Pero habang yumuyuko siya, may kumirot sa sentido niya. Lumabo ang paningin niya saglit. Huminto si Claudine at napahawak sa tuhod. "Okay ka lang, Claudine?" tanong ni Mara na nasa kabilang section pero nakisabay maglinis. Okay lang," nauutal niyang sagot. Alam niya kung bakit. Gutom siya, hindi siya nag-almusal. "Mamaya na lang ako kakain," sabi niya sa sarili. May recess naman, pero alam niya rin kung paano ang kantin nila. Nagbubukas lang kung kailan recess na at mamayang 9:00 pa yon. Kaunti lang ang estudyante sa kanila, kaya maliit lang ang kantin. Kaunti ang tinda at recess lang talaga nagbubukas ng maayos. Kapag maaga, kadalasan pandesal pa lang o wala pa talagang luto. At malas niya na wala siyang nabili. Tinuloy niya ang pagwawalis. "Magandang umaga sa aming president, sa aking Miss Ganda at saksakan ng talinong crush." Bulalas ni Enzo, malayo pa lang sa kanya. Nakatayo si Enzo sa gilid ng bakod. Nakahalukip-kip ang braso at may toothpick na naman sa bibig. "Ang sipag naman," sabi nito. "Change career na ba? Janitress ka na?" "May assigned area sa akin," sagot niya nang hindi tumitingin. "Maglinis ka na nga ron?" "Tinapos ko na," sagot nito. "Ikot lang ako, baka kailangan mo ng supervisor." "Hindi." Lumapit pa rin ito at agad na hinawakan ang mga balikat. "Namumutla ka." Bahagya siyang nagpumiglas sa hawak nito. "Imagination mo lang." Hindi sabi nito, bahagyang yumuko para silipin ang mukha niya. "Parang ang putla mo, Miss Ganda." "Enzo," babala niya. "Oo na," tumawa pa ito. "Concerned lang naman ako." Pero pagtalikod niya, muli siyang nahilo. Saglit na umitim ang gilid ng paningin niya. "Uy!" mabilis na sabi ni Enzo at hinawakan ang siko niya. "Dahan-dahan, mukhang hindi mo kaya. Umupo ka na nga, ako nang maglilinis, Claudine." Agad niyang inalis ang kamay nito. "Kaya ko, pakialam mo ba?" Pero ayaw magpatalo ng isang Enzo. Inagaw nito ang walis, pinaupo siya sa upuang sira ang armchair. Ito na ang tumapos ng kanyang mga ginagawa. Sobrang bilis pa nga at halatang sanay na sanay maglinis. Napatitig na lang siya sa medyo malalaki nitong braso na lumalabas ang mga ugat. Pumikit na lang si Claudine at mas lalo yatang nahilo. "Ang asim?"
Pangungumbinsin niya sa sarili para hindi isipin na talagang maganda ang katawan ni Enzo. Pagkatapos maglinis, dumiretso siya sa CR para maghilamos. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Namumutla nga siya. Pinisil niya ang pisngi niya para magkakulay. Gutom ako. Kagabi hindi nga rin pala ako kumain. Tapos ng lunch kahapon, hindi rin ako nakakain sa sobrang busy. Paglabas ni Claudine, nagsisimula na ang pila para sa flag ceremony. Mainit na agad ang araw kahit maaga pa. Nakatayo siya sa quadrangle na walang bubong. Diretso pang sikat ng araw sa mukha niya. Tumayo siya ng tuwid sa likod ng flagpole. President siya ng Student Council at siya rin kanina ang nag-lead ng prayer. Pero habang tumatagal, lalong umiinit ang paligid at lalong umiikot ang paningin niya. Napatingin siya kay Enzo na nasa dulo ng pila. Nakatingin ito sa kanya buong ceremony at halatang nag-aalala. "Claudine, ikaw na sa announcement," bulong ng teacher. Lumakad siya papunta sa harap at humawak sa microphone. "Good morning. Ang Student Council ay nagpapaalala." Parang may kulang na hangin sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. "Na ang deadline ng payment para sa event ay sa Biyernes." Tinapos niya ang announcement. Maya-maya'y bumalik na siya sa pila. Pagkatapos ng flag ceremony, halos mabigat ang bawat hakbang niya papunta sa classroom. Umupo si Claudine sa upuan niya. Masama na talaga ang kanyang pakiramdam. Nanginginig na siya sa gutom. Maya-maya pa ay pumasok na ang teacher. "Class, open your books." Bago pa makapagsimula, may nagtaas ng kamay sa likod. Si Enzo yon at napatingin ang buong klase. "Oh, Enzo," sabi ng teacher at medyo nagtataka. "Ma'am," sabi nito at medyo seryoso ang tono. "Pwede po bang pakainin muna si Claudine?" Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, biglang tumili ang kanilang mga kaklase. Namulang tenga ni Claudine. Iniisip niya kung paano nito nalaman ang kailangan niya. "Enzo," sita niya ng pabulong. "Ma'am, namumutla po siya kanina pa," dagdag ni Enzo. "Baka mahimatay." Napatingin ang teacher kay Claudine. "Claudine, tumayo ka nga." Tumayo siya at medyo umikot ulit ang paningin niya. Lumakad siya papunta sa harap. Ramdam niya ang tingin ng buong klase. Hinawakan ng teacher ang kamay niya. "Ang lamig mo," sabi nito. "Kumain ka ba?" Hindi siya agad nakasagot. "Hindi pa po. Wala pa pong tinda kanina. Hindi po ako makabili since may ginagawa pa po ako kanina." Napabuntong hininga ang teacher. "O siya, pumunta ka muna sa kubo sa may science garden. Umupo ka doon. Kung gusto mo, pwede kang lumabas saglit sa karinderya doon sa kanto. Basta bumalik ka agad. Kapag tinanong ka ng nagbabantay sa gate, sabihin mo na pinayagan kita." Napatingin siya kay Enzo. Nakatitig lang ito sa kanya. "Go," sabi ng teacher. "Enzo, bumalik ka na sa upuan mo." Lumabas na siya ng classroom. Tahimik sa may kubo sa science garden. May mga paso ng halaman sa paligid. Gumamela, oregano, may ilang herbs na itinanim ng science club. Umupo siya sa bangkong kahoy. Pinikit niya ang mga mata niya sandali. "Baliw ka talaga, Enzo. Nakakahiya." Narinig niya ang yabag sa likod at alam niya kung sino yon. "Bawal ka lumabas, ha?" Lumapit sa Enzo, may bitbit na lunchbox at isang bote ng tubig. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Umupo ito sa kabilang dulo ng bangko. "Di, pinapakain kita para hindi mo na kailanganin na lumabas." Binuksan nito ang lunchbox. Amoy adobo yon at agad na nag-react ang sikmura niya. "Enzo, kumain ka na," sabi nito at inilapit ang baunan sa kanya. Tinitigan niya ang laman. May kanin, adobong pork chop at itlog na maalat na may mga kamatis. "Paano ka?" tanong niya. "Lunch mo mamaya to." Napangiti ito. "Kakain ako mamaya. Bibili na lang ako sa kanto. Sige na, babalik na ako. Ikaw lang naman ang pinayagang lumabas." "Babayaran ko to," saad niya rito. Ngumiti ito ng bahagya. "Wag na."
Nang tumakbo ito, wala na lang siyang nagawa kundi ang kainin yon. Parang bigla siyang nagkaroon ng lakas sa bawat subo ng pagkain. At kapag naaalala niya na tanghalian dapat yon ni Enzo, napapangiti na lang siya. "Halika sa labas," aya ni Claudine kay Enzo nang sumapit ang lunch break. "Kumain tayo sa karinderya sa may kanto. Ililibre kita." Suminghap si Enzo at agad na napangiti. "Inaaya mo ba akong mag-date?" "Asa ka, ililibre kita kasi binigay mo ang pagkain mo kanina. Halika na." Pero ayaw paawat ni Enzo habang palabas sila sa school. "Hindi, wala para sa akin. Date yun. Magde-date tayong dalawa dyan sa karinderya sa kanto." Hinayaan niya na lang ito sa kalokohan. Minsan niya lang pagbigyan ang maasim na si Enzo. Lumipas pa ang mga araw, wala namang gaanong pinagbago ang bawat takbo ng kanilang buhay. Sa daan papuntang school, naglalakad silang tatlo, si Claudine, si Chin at si Lyra. Yun nga lang kapag nakikita sila, may mga usapan talagang hindi namamatay. May dalawang babae sa tapat ng bakery na biglang tumahimik nang makita sila. "Tingnan mo, ayan na," mahinang sabi ng isa. "Ay nako, tatlo pa naman silang babae," sagot ng isa pa. "Kawawa naman, ang kati kasi ng nanay." Humigpit ang hawak ni Chin sa strap ng bag. "Hindi ko na kaya to," bulong ni Chin. "Araw-araw na lang, nakakababa ng pagkatao ang ginawa ni Mama, ate." Tumigil si Claudine at humarap sa dalawa niyang kapatid. "Nakinig kayo, hindi natin kontrolado ang bunganga ng iba. Ang kontrolado natin kung ano ang gagawin natin sa sarili natin. Hayaan nyo ng mga yan, wala lang magawa sa buhay kaya nangingialam na lang sa buhay ng iba. Sa school, normal lang ang lahat. O pinipilit maging normal. Kapag nakakasalubog niya si Ma'am Asi, sobrang nahihiya talaga siya. Wala naman siyang kinalaman doon, anak lang naman siya. Pero anak siya ng naging kabit ng asawa nito. Kaya para sa kanya, wala siyang mukhang pwedeng iharap. "Anak, may pasalubong ako. Paborito mong Spanish bread sa buko juice," nakangiting sabi ng kanyang ama. "Nag-aaral ka ulit? Patapos ng school year Opo papa, para po sa scholarship for college." Napabuntong hininga ang papa niya. "Gusto mo ba talagang pumunta sa Maynila? Pwede naman na sa syudad ka na lang para tawid dagat lang. Bakit kailangang malayo pa anak? Maayos naman ang pag-aaral doon." Napakagatlabi si Claudine. "Papa, malaki po ang pangarap ko. Kung mabibigyan po ako ng oportunidad, hindi ko po tatanggihan yon. Saka ko na lang po iisipin ang alok ninyo kapag wala na po akong choice. Saka mag-aaral naman po ako ron, hindi ako magbubulakbol o magbo-boyfriend. Alam niyo po yan, pinalaki po kami ng maayos at alam po ninyo na may mga disiplina kami sa sarili namin." Hinaplos ng kanyang ama ang buhok niya. "Ang layo naman kasi ng Maynila anak. Nag-aalala lang ako, Claudine." "Kaya ko po yun papa, magtiwala lang po kayo sa akin." Sa bahay, nagpapanggap lang ang kanyang ama. Kunwari masaya, kunwari okay lang ang lahat. Malambing pa rin ang kanyang ama sa nanay nila. Napatawad siguro, hindi niya naman alam at nawawala na siya ng pakialam. Kasi pakiramdam niya, nagpapanggap lang ang mga ito at hindi talaga hinarap kung ano ang problema. Hanggang isang hapon, dumating ang isang email. Nasa kwarto si Claudine, nakaharap sa lumang laptop na minsan lang gumana ng maayos. Subject, scholarship application result. Nanginginig ang daliri niya habang kiniklik iyon. "Congratulations!" Yun agad ang unang salitang bumungad sa kanya. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. "Congratulations! You have been awarded a full academic scholarship." Hindi na niya agad nabasa ang kasunod. Natigilan siya. Nakuha niya ang full academic scholarship sa isang top university sa Maynila. Napatakip si Claudine sa kanyang bibig. "Ha?" Bulong niya at halos hindi makapaniwala. Nakuha ko? Nakuha ako?" Binasa niya ng paulit-ulit. Nakalagay doon ang tungkol sa buong scholarship niya. Sa tuition, allowance at dormitory assistance. "Lyra!"
Sigaw niya bigla. Nagulat ang bunso sa labas ng kwarto. Ate, puntahan mo si Papa. Maya-maya, nasa pintuan na ang pamilya niya. Ano yan? Tanong ng kanyang ama. Papa, hindi niya alam kung paano sisimulan. Nilapit niya ang laptop sa mga ito. Tanggap ako. May scholarship na ako. Talaga? Bulalas ng kapatid niyang si Chin. Nakita niyang masaya ang kanyang ina pero hindi niya nalang pinansin. Mas tinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang ama. Anak, bulong ng papa niya, saka siya niyakap ng mahigpit. Ang galing mo! Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang umiyak. Hindi siya palaiyak, pero ngayon hindi niya napigilan. Proud kami sa'yo, sabi ng mama ni Claudine na hindi makalapit sa kanya. Sobra, ang galing-galing mo talaga anak. Tipid na lang siyang ngumiti. Malamig ang pakikitungo ni Claudine sa mama niya. Ramdam naman siguro yon sa bahay. Mabuti na lamang at hindi siya pinipilit. Nang gabi ring yon, nagluto ang mama nila ng pansit at pritong manok. May maliit na cake na binili ang kanilang ama sa bakery sa bayan. Para sa scholar ng bayan, biro nito habang nagbubukas ng soft drinks. Nagtawanan sila. Habang kumakain, napansin niyang mas maaliwalas ang mukha ng kanyang ina. At sa sandaling yon, pinili niyang huwag na munang isipin ang mga chismis tungkol dito. Pinili niyang isipin ang Maynila at ang oportunidad na naghihintay sa kanya. Kinabukasan sa school, parang may sariling liwanag si Claudine. Sa sobrang saya niya, hindi niya mapigilan na sabihin sa kanyang mga ilang malalapit na kaibigan. Uy, Pres! Bakit parang blooming ka? Biro ng kaklase niya. May balita ako, sabi niya at napangiti. Tanggap ako sa scholarship sa Top University sa Maynila. Sinabi niya ang pangalan ng universidad kung saan siya papasok sa kolehiyo. Marami ang namangha sa kanya pero may mga nainggit din. Lalo na at may ibang gustong makaalis sa isla at makita pa ang lawak ng mundo. Pres, huwag mo kaming kalimutan kapag abogada ka na ha? Sabi pa ng kaibigan niya. Habang nagtatawanan sila, napansin niya sa likod ng classroom ang tahimik na si Enzo. Nakasandal ito sa upuan at nakatingin sa kanya. Saglit lang nagtagpo ang mga mata nila bago ito umiwas. May kakaibang bigat sa dibdib ni Claudine. Anong problema niya? Pero mabilis niyang inalis ang pakiramdam na yon. Bakit niya naman iisipin si Enzo? Ayaw niya naman dito. Graduation practice na. Mainit ang hapon sa covered court. Naka-line up sila ayon sa alphabetical order. Claudine, valedictorian speech, sabi ng teacher. Tumayo siya sa harap ng mikropono para mag-practice. Good afternoon, teachers, parents, and fellow graduates. Habang nagsasalita siya, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa gilid, nakita niya si Enzo. Hindi ito honor student, nasa gitna ng pila, medyo magulo ang buhok at nakayuko. Parang sobrang bad trip at wala na talaga sa mood. Ang pagtatapos ay hindi lamang pagtatapos ng isang yugto, patuloy ni Claudine, kundi simula ng panibagong landas. Habang binibigkas niya ang mga salitang yon, may kung anong kumirot sa kanya. Panibagong landas, pero hindi lahat ay sabay-sabay. Kasi alam niya na karamihan sa mga kaklase niya, hindi na makakapagkolehiyo. Mas marami kasi ang gustong magtrabaho na lang. Kaya swerte pa rin siya kahit papaano. Kaya silang pag-araling magkakapatid ng kanilang mga magulang. Pagkatapos ng practice, naglalakad na sila pauwi. Kasama niya ang ilang kaibigan sa unahan, pero unti-unti silang naghiwa-hiwalay sa kanto. Congrats ulit, Pres! Sigaw ng isa. Salamat! Nang malapit na siya sa kalsadang papunta sa bahay nila, narinig niya ang pamilyar na yabag ni Enzo. Claudine! Huminto siya at humarap dito. Mahangin dahil sa tabing dagat. Hinawi niya pa ang buhok. Bakit na naman? Bahagya itong ngumiti pero may lungkot sa mga mata. Congrats! Ang galing mo! Napangiti siya.
Salamat. Tahimik sila habang naglalakad. Hindi ito tulad ng dati. Hindi nang aasar at hindi malakas tumawa. Masaya ka? Tanong nito. Siyempre naman, pangarap ko yon. Mag-aaral ako ng maayos kapag nakarating na sa Maynila. May ilang hakbang pa bago ito nagsalita ulit. Alam mo, nalulungkot ako. Napahinto siya sandali, saka napatawa ng bahagya. Drama mo naman? Bakit ka malulungkot? Hindi naman tayo. Alam ko, hindi tayo. Pero araw-araw kitang nakikita sa school at dito sa isla. Dagdag nito. Sa classroom, sa stage, sa likod ng building habang naglilinis. Hindi ako sanay na wala ka. Enzo, crush mo lang naman ako. Hindi ka rin nanligaw kasi hindi ako nagpapaligaw. Sabi niya sa mas mahinahong boses. Marami pang mangyayari sa buhay natin. Kontento ka lang talaga sa buhay mo ngayon dito. Kaya hindi mo ma-appreciate ang ibang mundo labas dito sa isla natin. Aaminin ko na kahit naasar ako sa'yo, makulay naman ang high school life ko dahil sa'yo. Pero may kanya-kanya tayong landas. Magmamature ka pa. Baka kapag nag-mature ka na, hindi mo na ako gusto. Napangiti ito ng pilit. Ganun ba ako ka-immature na magustuhan ka? Hindi naman sa ganon. Baka lang makahanap ka pa ng ibang babae, sabi niya. Yung bagay sa'yo at bagay sa buhay na gusto mo. Tiningnan niya si Enzo na hindi nakasagot. Mahina na lang siyang tumawa. Mga bata pa sila. Matagal siyang mawawala. Alam niyang magkakaroon din ito ng ibang gusto. Isang gabi, kagagaling lang ni Claudine sa bayan. May dala siyang brown envelope, photocopy ng scholarship letter, ilang requirements na kailangang ipanotaryo, at listahan ng mga dadalhin sa dorm. Maaliwalas ang isip niya kanina habang nasa munisipyo. 8:00 pa lang pero halos wala ng tao sa kalsada. Pinili niyang dumaan sa shortcut sa may sagingan malapit sa bakod ng lumang bahay. Mas mabilis yon papunta sa bahay nila. Mahina ang ilaw roon pero safe naman sa lugar nila. Hanggang sa may narinig siya na ibang tunog. Mula sa pagitan ng mga puno ng saging, may isang lalaking lumabas. Napaatras siya ng isang hakbang nang makita ang asawa ni Ma'am Asi na si Mang Joey. Nagulat din ito nang makita siya. Ikaw pala. Bago pa siya makaalis, may isa pang anino ang gumalaw sa likod. At mas malakas ang tibok ng puso niya nang makilala ang figura. Mama? Napatigil ito nang makita siya. Claudine, parang may sumabog sa loob ng ulo niya. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagtanong. Dumiretso siya sa paglalakad ng mabilis at halos tumatakbo na. Claudine! Tawag ng nanay niya sa likod. Hindi siya lumingon hanggang makarating siya sa bahay. Binuksan niya ng pinto ng malakas. Nasa sala ang papa niya na nanonood ng TV. Tumayo ito. Oh, anak, bakit? Anong problema? Claudine, tawag ng mama niya habang hinihingal. Wala kang dapat isipin. Nag-usap lang kami. Napatawa siya. Anong wala? Ma, sa sagingan? Doon kayo nag-uusap? Ano pinag-uusapan niyo sa madilim na lugar na yon? Hindi marumi ang utak ni Claudine. Hindi siya mapanghusga. Pero masisisi ba siya kung ganon ang ginagawa niya sa kanyang ina? Nagloko na ito at imposibleng hindi yun maulit. Sinusundan niya ako, paliwanag ng nanay niya at halos magmakaawa. Nangungulit, gusto na raw tapusin ang usapan. Wala nang iba. Doon lang kami nag-usap para hindi kami makita ng ibang tao at hindi na naman kami pag-usapan. Usapan? Sigaw niya. Anong usapan? Claudine! Saway ng kanilang ama. Ang mga kapatid niya natahimik na lang habang nakatingin sa kanila. Sinubukan siyang hawakan ng kanyang mama. Claudine, hindi mo naiintindihan. Hindi ko talaga naiintindihan. Sigaw niya. Mama, hindi ko naiintindihan bakit naghahanap ka pa ng ibang lalaki. Gayong masaya naman ang pamilya natin. Hindi na niya napigilan ang mga hikbi.
Tiningnan niya ang mga magulang na nagpapanggap na parang walang nangyari. Naluluhan na rin ang mga ito pero wala na namang masabi gaya ng dati. Nilapitan siya ng kanyang ama. "Anak, pinag-uusapan kayo sa buong bayan," sigaw ni Claudine at umatras sa mga ito. Matalim ang mga matang tumingin siya sa kanyang ina. "Ano bang akala nyo? Hindi namin malalaman ang mga kalokohan nyo? Ang dami nilang chismis sa labas. Kakabit na nga lang sa asawa ng iba. Nagpahuli pa kayo sa iba. Kalat na kalat dito sa atin. Now, ikaw, Mama, nagpatira kay Mang Joey sa lumang tindahan ni Kamimay. Ilang buwan na. Hindi ba kayo napapagod sa kahihiyan? Pagkatapos ngayon makikita ko kayo sa sagingan? Nakakahiya. Ang kati-kati mo, Mama. Bakit ka ganyan? Wala kang respeto sa sarili mo." "Claudine, tumahimik ka," sabi ng nanay niya habang nanginginig pa rin ang boses. "Nanay mo pa rin ako." "Hindi!" sigaw niya rito. "Ayoko nang tumahimik. Huwag kayong magpanggap. Papamalandi si Mama. Ang kati-kati niya para pumatol sa isang lalaking may asawa na." "Claudine, tama na. Nawawalan ka na ng respeto," babala ng ama niya. "Bakit?" balik ni Claudine at hinarap ang kanyang ama. "Hindi ba totoo? Totoo naman na may ibang lalaki siya. Pa, bakit pinatawad mo agad? Bakit hindi ka rin pumagalit?" "Walang nangyari," sabi ng nanay niya habang umiiyak na. "Nag-usap lang kami. Oo, nagkamali ako pero nagsisisi na ako at pinatawad na ako ng papa mo." "Hindi. Paano yun mapapatawad kung wala kang respeto, Ma? Na habang nasa barko si Papa, may lalaki ka pala. Hindi ka niya napatawad kasi kung napatawad ka niya at may tiwala siya sa'yo, sasakay ulit sana siya ng barko. Pero hindi. Susugal na lang siya sa negosyo dito para mabantayan ka. Binigyan ka ng pagkakataon pero ito na naman. Kasama mo na naman si Mang Joey. Huwag mong sasabihin sa akin na nag-uusap lang kayo, Mama. Gabi? Sa sagingan? Talaga ba, Ma?" "Claudine!" sigaw ng tatay niya. "Alam na ng buong bayan," patuloy ni Claudine at wala na siyang pakialam. "Tayo na lang ang nagpapanggap ng walang mali." "Bastos ka na!" sigaw ng papa niya. "Bastos?" Napatawa siya ng mapait. "Sino bang bastos? Ako ba? O sila, Papa? Ang baboy nila? Ang landi? Kahit nga lugar hindi man lang nakakuha ng matino. Kaya kung saan-saan na lang. Siyempre, ano bang aasahan sa mahirap na islang to?" "Anak, wag mo kong pagsalitaan ng ganyan," sabi ng nanay niya. Umiling si Claudine. "Bakit hindi? Umasta kayong dalawa na parang hindi kami kasama sa problema ng pamilyang to. Na para bang hindi kami naapektuhan. Hindi mo ba naisip ang mga anak mo? 3 kaming babae. Pinagtatawanan kami sa school ng palihim. Ang tingin sa amin, anak kami ng makating pokpok na matutulad lang sa nanay namin." "Claudine, tama na!" sigaw ng tatay niya at malakas siyang sinampal. "Papa!" sigaw ni Chin at agad na lumapit sa kanya. Kasunod nito, si Lira na umiiyak at niyakap siya. "Wag mo pong saktan si ate. Totoo naman pong sinasabi niya. May problema pero nagpapanggap kayo na wala." Natahimik sa wakas si Claudine. Sinasabi niya lang naman ang nararamdaman niya. Pamilya sila pero hindi sila sinasali sa mga problema. "Hindi." Muli siyang nagsalita at matamang tiningnan ang ama na sumampal sa kanya. "Hindi ko maintindihan kung bakit pinapatawad mo pa siya. Papa, bakit? Bakit parang wala lang sa'yo?" Hindi agad sumagot ang kanyang ama, pero nakita niyang umigding ang panga nito. "Mahal ko ang mama mo at nagpatawad na ako. Tama na to. Hindi natin dapat ito pinagtatalunan." Parang may humila sa tiyan niya pababa. "Ganun na lang po ba talaga, Pa? Ganun na lang?" Hindi mo alam ang buong kwento," sagot ng ama niya. "Isa pa, ginagawa ko rin to para sa inyo. Para hindi magkawatak-watak ang pamilya natin. Masakit sa akin pero handa ako magpatawad. Kasi mahal ko ang mama niyo at mahal ko kayo." "Hindi ko kayang tanggapin yan," sigaw ni Claudine at tuluyang lumabas ang galit na matagal nang kinikimkim para sa ina.
Hindi ko kayang mabuhay na parang okay lang na niloko tayo. Bumaba ang sakit sa mukha ng kanyang ama. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa mama mo. Tama na, Claudine. Tama na. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Nagkamali ang nanay mo. Pero hindi ibig sabihin na mawawalan ka na ng respeto. Kung hindi mo kayang rumespeto, hindi ka muna aalis ng Maynila. Muli siyang napatingin sa mga ito. Umawang ang kanyang bibig. Ano? Ano pong kinalaman dito ng kagustuhan kong mag-aral sa Maynila? Kaya nga siya nagpumilit na makakuha ng scholarship para makalayo sa bahay. Para hindi makita ang kanyang mga magulang, ang mama na niloko lang ang kanyang ama. Pagkatapos ay pagbabawalan pa siya. Pagbabawalan siya sa pangarap niyang yon. Umiwas ng tingin ang kanyang papa. Dito ka mag-aral. Sa malapit na college lang. May apartment tayo sa mas malapit na syudad. Tawid dagat lang. Doon ka magstay habang nag-aaral ka kaysa lalayo ka pa. Hindi. Agad na sagot ni Claudine. Hindi, papa. Pinayagan niyo na ako. Ano? Papa, ayoko. Mataman siyang tiningnan nito. Parusa mo yan. Wala kang asal. Nagkakamali ang mama mo at nagkakamali rin ako. Pero mga magulang mo pa rin kami. At habang sinasabi mo ang lahat ng yun kanina, parang hindi na ikaw ang anak namin na pinalaki. Ganyan na ba ang natututunan mo? Matalino ka. Magaling ka pero bakit parang hindi ka na marunong magpakatao, Claudine? Hindi niyo pwedeng gawin yan. Sigaw niya sa mga ito. Magulang mo ako. Sigaw pabalik ng ama niya. Ako ang magpapaaral sa'yo. Nakakuha ka ng scholarship, pero ako pa rin ang susuporta sa pag-aaral mo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko dahil ako ang masusunod. Hindi ko kailangan. Kailangan mo. Putol pa ulit ng kanyang ama. At kung ayaw mo sa desisyon ko, mas mabuti pang lumayas ka. Papa! Bulong ni Lyra habang umiiyak. Wag na po kayong mag-away. Mas lalong umiyak ang mama nila at nilapitan ng asawa. Pinipilit na bawiin ang sinabi pero matigas ang papa niya. Samantala, hindi makapaniwala si Claudine. Lumayas ka, ulit ng kanyang ama. Kung hindi mo kayang sumunod, lumayas ka rito at ikaw nang bahala sa sarili mo. Napailing si Claudine. Parang hindi niya kilala ang lalaking nasa harap niya. Okay, sige. Claudine, wag, sabi ng nanay niya at mas lalong umiyak. Gilbert, ano ba? Bakit mo palalayasin si Claudine? Anak natin siya. Mapag-uusapan natin to. Galit siya at intindihin natin. Hindi, mariing sabi ng kanyang ama at talagang kayang tiisin si Claudine. Kailangan niyang matuto. Hayaan mong lumayas. Kaya niya na naman ang sarili niya, hindi ba? Nagmamataas na, kaya lumayas na siya. Gilbert naman, hagulgol ng kanyang ina. Huwag mong tiisin ng ganito si Claudine. Pero huli na, dahil katulad ng kanyang ama, naging matigas na rin si Claudine. Pumasok siya sa kwarto, kinuha ang backpack niya, nilagay ang envelope ng mga requirements niya. Kumuha siya ng ilang damit at mga gamit na kakailanganin niya. May ipon naman siya. Wala pa siyang pupuntahan sa Maynila pero kakayanin niya. Kailangan niyang patunayan sa kanyang ama na kaya niya. Lumabas siya nang hindi tumitingin sa mga ito. Claudine, sigaw ng kanyang ina. Gilbert, pigilan mo naman ang anak mo. Ano ba, gabi na't baka mapahamak siya. Hindi siya lumingon, binuksan niyang pinto at umalis. Alam niyang wala ng tricycle. Wala na rin siyang sasakyang ferry. Pero doon na lang siya maghihintay sa pier. Basta huwag lang manatili sa bahay na nagpapahirap sa kanyang damdamin. Gabing-gabi na nga, madilim ang kalsada, hindi na siya umiiyak, hindi na siya nanginginig. Bahagya ng kumalma ang kalooban ni Claudine. May huling biyahe ng madaling araw. Umupo siya sa bangkong kahoy. Maghihintay na lang ako rito. Mahigpit ang hawak niya sa backpack. Lumayas ako? Ako bang nagloko? Ako ba yun? Siya lang naman ang iniisip ko ah. Umiikot sa isip niya ang mga salitang natanggap sa amang si Gilbert. Hindi niya alam kung mas masakit ang sampal o ang desisyon na yun. Pero malinaw ang isang bagay na hindi na siya babalik nang walang napapatunayan. Kung hindi siya papayagan, aalis siya ng mag-isa.
Kinuha niyang cellphone niya. Mahina ang signal pero may ilang missed calls na dumating. Tumatawag ang kanyang ina na hindi niya naman sinagot. Maynila, bulong niya sa sarili. Mag-isa ako ron. Alam ko naman ang aasahan ko ron pero bahala na. Kaya ko yon. Masyado akong minamaliit ni Papa. Akala niya hindi ko kaya. Wala siyang sapat na pera para sa matagal na pamamalagi. Wala siyang dorm na confirmed pa. Wala siyang malinaw na plano kung paano siya mabubuhay sa unang linggo niya roon. Pero mas malinaw yon kaysa sa bahay na puno ng katahimikan at pagpapanggap. Kinabukasan, nagising si Claudine sa tunog ng ferry. Napainat siya dahil sa pangangalay. Natigilan lang nang bumaba ang tingin niya sa maliit na bag na nasa kanyang tabi. Pamilyar yun sa kanya kasi yon ang gamit niya sa school na hinahanda ng kanyang mama para sa kanya. Sinong nagdala nito? Mahina niyang tanong at lumingon sa paligid. Iniisip niya kung kukunin niya yon, pero sa bandang huli, kinuha niya na lang din. Tumayo si Claudine at bumili na ng tiket. Nang makasakay sa ferry, natulala na lang siya. Parang lutang ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin siya lubos na makapaniwala na nakaya ni Gilbert na palayasin siya. Napatingin siya sa bag na hawak. Binuksan niya yon. Nakita niya ang maraming kanin at ulam na nakalagay sa mga baunan, na para bang alam na malayo ang tatahakin niya kaya maraming ipinabaon. Sino kayang nagpabaon nito? Si Mama? Pinunasan ni Claudine ang mga tumulong luha. Nakakainis talaga. Masama man ang loob, kinain niya pa rin yon. Nanginginig ang kanyang mga labi habang kumakain. Nang tingnan niya ang loob, may nakita siyang pera sa gilid. Mama, sunod-sunod na lang na tumulo ang mga luha ni Claudine habang puno ng pagkain ang bibig. Nandito na ako. Hindi naman yon ang unang beses na nakapunta si Claudine sa Maynila. Alam niyang hindi katulad ng probinsya nila ang Maynila. Nilagay niya sa harap ang kanyang bag. Hindi siya umiyak. Saan ako magsisimulang maghanap ng matutuluyan? Dapat siguro malapit sa school. Kaya yon ang ginawa niya. Hindi naman siya takot maligaw. Nagtatanong si Claudine at nagtatanong sa mas maraming tao. May iba kasi na natanungan niya na mas lalo lang siyang mapapalayo. Hanggang sa nakahanap siya ng bed space sa Espanya. May bakante pa po? Maingat niyang tanong sa may-ari ng maliit na boarding house na may karatulang bed space for female students and workers. Sinuri siya ng matandang babae mula ulo hanggang paa. Ilang taon ka na? 17 po. Tumaas ang mga kilay nito. May trabaho ka na? Maghahanap pa lang po. Saad ni Claudine. May pera naman po ako, kaya makakapagbayad po ako ng down payment sakaling may bakante pa. Napabuntong hininga ang matanda. Advance 1 month, deposit 1 month. Walang bisita, walang lalaki. Ang curfew ay 10. Tumango siya agad. Opo. Habang inaayos niya ang manipis na kutsyon sa pang-itaas na bunk bed, narinig niya ang dalawang kasama sa kwarto. Probinsyana ka, girl? Bulong ng isa. Tumango si Claudine. Oo. Umupo siya sa kama at kinuha ang cellphone. May 3 missed call si Chin at si Lira. Nang binuksan niya ang social media, nakita niyang may message sa kanya si Enzo. Umalis ka na. Mag-aaral ka sa Maynila, di ba? Ayokong mangialam pero bakit napaaga? Ayokong mangialam pero marami kasi akong naririnig na usapan. Narinig daw kayo ng kapitbahay na nagsisigawan. Sabi nila naglayas ka raw. Okay ka lang ba? Nasaan ka ngayon? Napabuntong hininga na lang siya pagkatapos basahin yon. Bahagyang gumaan ang kanyang kalooban sa pangangamusta ni Enzo. Pero hindi niya na lang yun sinagot dahil ayaw niyang dumepende emotionally sa ibang tao. Napabuntong hininga si Claudine. Kalat na sa lugar namin. Siguradong kami na naman ang laman ng usapan. Pero pakialam niya ba? Wala namang alam ang mga tao sa totoong nangyayari sa kanila. Labas din ang ibang tao sa loob ng kanilang pamilya. Tiningnan niya ang numero ni Chin. Mukhang nag-aalala ang mga ito sa kanya. Kaya naman, tumawag siya pabalik.
Ate! Sigaw agad ni Lyra. Napangiti siya. Huy, hinaan nyo. May kasama ako dito. Nasaan ka na ba talaga? Tanong ni Chin. Okay lang ako. Nakahanap na ako ng tutuluyan ko rito sa Maynila. Bumalik ka na? Mahinang sabi ni Lyra. Nag-aalala si Papa. Mukha siyang nagalit pero nag-aalala siya ate. Si Mama bigla na lang naluluha. Nanikip naman ang kanyang dibdib. Ayos lang ako. Sabihin mo kina Mama at Papa, hindi ako babalik nang walang napapatunayan. Tahimik ang mga kapatid niya sa kabilang linya. Malungkot na lang siyang napangiti. Alam niyang isa yung malaking kahangalan pero natatakot pa siyang bumalik. Gusto niya ring subukan kung kaya niya ba talaga. Maaaring sinagot niya at nawalan siya ng respeto. Pero mahal na mahal pa rin niya ang kanyang mga magulang. At nahihiya siyang humarap sa mga ito ng ganoon lang. Ate, kaya mo ba dyan? Sa mga susunod na buwan, 18 ka na. Paano ang debo mo ate? Tanong ni Chin sa kanya. Napangiti na lang muli si Claudine na may bahid ng lungkot. Hindi niya iniisip yon. Wala na siyang karapatang mag-inarte. Ang gusto niya lang may mapatunayan sa mga magulang na binastos niya. Kinabukasan, nakasuot siya ng puting blouse at slacks. Lumibot siya sa mga karinderya at maliit na kainan sa paligid ng Spanya at Quiapo. May hiring po ba? Tanong ni Claudine. Kaso, maraming nagsasabi na kulang pa siya sa edad. Kailangan ng mga ito ng full-time at may mga experience. Sa ikalimang karinderya, napagod na siya. Pawis na pawis at kumakalamang sikmura. Hanggang sa wakas, may isang maliit na eatery sa gilid ng kalsada na pumayag. Maghuhugas ka ng pinggan, minsan magsiserve. Ako naman kasi at ang asawa ko ang cook dito. Ano, kaya mo ba? Tumango agad si Claudine. Opo, kaya po. Maliit ang sahod pero libre naman ang pagkain, kaya okay na yun sa kanya. At least makakatipid siya at hindi na mamomroblema sa kakainin bawat araw. Bilisan mo iha! Sigaw ng may-ari. Maraming tao kapag tanghali. Nakayuko siya sa lababo. Halos mapaso ang kamay sa mainit na tubig. Mabigat ang mga kaldero at mamantika ang plato. Kaya talagang sobrang effort ang pagkukuskus niya. Maliit lang ang pamilya nila, kaya sanay lang siya sa kaunting hugasin. Nagulat siya na ganoong karami pala ang hinuhugasan doon. Bagong salta ka? Tanong ng isang katrabaho niya. Opo. Nagtanong-tanong pa ito at sinagot niya naman. Hindi na siya nagkwento pa. Sa break, kumain siya ng ulam at kanin. Habang kumakain, bigla niyang naalala ang kanin at adobong pork chop na ibinigay ni Enzo noon sa kubo. Saglit siyang natigilan. Bakit naalala ko biglang lalaking yon? Napailing si Claudine. Hindi niya dapat maalala ang binata. Lumipas ang mga buwan. Sa araw, nagtatrabaho si Claudine. Sa gabi, nag-a-advance reading na siya para sa pasukan. Minsan, pagod na pagod siya, kaya nakakatulog siyang hawak ang reviewer. Nang sumapit ang 18 kaarawan niya, wala siyang kasama. Pero naalalang tumawag ni Chin at Lyra sa kanya para batiin siya. Sapat na yon kay Claudine. Pwede ka nang mag-apply sa mas malalaking fast food, saad ng kasama niya sa dorm. Mas okay doon kaysa nagtsatsaga ka sa karinderya. Ang baba ng sahod mo. Tumatanggap pa sila ng part-time doon. Mag-a-apply ako. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Kuha tayo ng requirements. Napaisip si Claudine. Siguro nga ay kailangan niya ng mas maayos na trabaho. Yung hindi rin sobra sa oras ang trabaho para may oras pa siyang makapag-aral. Sa branch ng fast food restaurant malapit sa University Belt, nakapila siya kasama ang iba pang aplikante. Nakailang balik sila roon tuwing nakakapasa kada level. Congratulations, you're hired. Nakangiting sabi ng manager. Napangiti na rin si Claudine. Salamat po, salamat. Mas maayos nga ang trabaho niya. Yun nga lang, depende sa nakakasama niya sa duty. May mababait na manager at may mga masusungit naman. Bukod doon, 2 beses na siyang na-short kapag siya ang kahera. Naiiyak na lang siya. May instance na tumalikod lang siya saglit,
Pagbalik, kulang na agad ng 1,000. Bawas na naman sa sweldo ko yun. Namomroblema niyang sabi. Napailing ang kanyang katrabaho. Ewan ko ha, pero pakiramdam ko talaga si Ma'am Ana kumukuha. Kasi kapag siyang manager na naka-duty, maraming nasa short na mga kaha. Ayaw magbintang ni Claudine, pero ganoon din ang kanyang hinala. Sa workplace nila, may tinatawag silang palusot na kahit na makakuha ng pera, hindi pa rin mahahalata. Pero hindi niya yon kailanman ginawa. Hindi rin siya kailanman nangialam ng kaha ng iba para magkaroon ng extra na pera. Pagkalipas ng 1 buwan, nakipag-ugnayan na siya sa scholarship office ng top university sa Maynila na tumanggap sa kanya. Good afternoon, ma'am. I'm here to process my scholarship. Sinuri ng staff ang papeles. Naghintay lang siya roon at matyagang pumila. Maya-maya, ngumiti ang staff sa kanya sa panghuling step na kailangan niyang gawin. Approve ang allowance mo at may dorm slot ka na rin. Gumaan agad ang dibdib ni Claudine. Talaga po? Yes, starting next month, you can move in. Lumabas siya ng scholarship office na parang lumulutang. Sa wakas, makakalibre na siya sa dorm. May allowance pa siya. Mas maayos ang dorm. May study area at maayos na kama. Habang inaayos niyang gamit, tumawag si Lyra. Ate, totoo bang nasa mas maayos na dorm ka na? Tanong ng kanyang bunsong kapatid. Mahina siyang tumawa. Oo, ang ganda ng school dito. Halata ang saya sa boses ng kanyang kapatid. Wow, ang galing mo. Napahiga siya sa kama. Kayo, kumusta? Okay lang, nangingitlog ng mga pato at manok ni Papa. Tapos sumasama kami minsan sa delivery. Minsan silang dalawa lang ni Mama. Magkatulong sila. Bahagya siyang napangiti. Mabuti naman at okay ang kanilang mga magulang. Hindi na talaga sumakay ulit ng barko ang ama nilang si Gilbert. Miss ka na namin, sabi ni Lyra sa kanya. Namasa ang mga mata ni Claudine. Miss ko na rin kayo. Kahit na may allowance at dorm, alam niyang magiging kulang yon. Kaya hindi pa rin siya umalis sa kanyang part-time job. Nahihirapan siya. Kailangan niyang pangalagaan ang scholarship na mayroon siya at kailangan niya ring kumita ng pera. Pero kinakaya niya naman ang lahat ng yon. Claudine, table 4! Sigaw ng manager. Apo, isang gabi habang nag-aaral siya sa study area ng dorm, tumawag si Chin. Ate, may sasabihin ako. May nagtanong sa'yo dito. Napatigil siya. Sino? Si Kuya Enzo? Yung crush na crush ka? Umawang ang kanyang bibig. Anong sabi? Kung okay ka raw ba? Kung totoo raw bang nasa Maynila ka na at may komunikasyon pa kami sa'yo, nag-aalala rin daw siya sa'yo, ate. Humigpit ang hawak ni Claudine sa ballpen. Nag-chat ang isang yun sa akin pero hindi na ako nag-reply. Anong sabi mo? Na okay ka lang at busy ka dyan sa Maynila, ate. Natahimik siya sandali. May sinabi pa ba? Wala na, tumawa lang siya. Sabi niya, alam daw niyang kaya mo. Hindi niya alam kung bakit parang may kumurot sa dibdib niya. Wala nang iba? Wala na, Ate Claudine. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa notes niya. Tipid siyang napangiti. Magaan naman sa kalooban ni Claudine na may isang tao bukod sa kanyang pamilya na naaalala siyang kumustahin. Timang bang Enzo na yon? Bakit kinukumusta pa ako? Tanong na lang niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang kanyang buhay sa Maynila. Political science ang kinuha niya, kaya medyo demanding. Mabuti na lang at kahit pagod ang isip at katawan niya, nakukuha pa rin ni Claudine ang kanyang mga inaaral. Claudine, tulog ka na, sabi ng roommate niya isang gabi. 2:00 na oh. May quiz ako bukas. Saka alam mo namang ito na lang ang time ko para mag-aral. May work pa kasi ako. Saka natulog naman ako kanina. Inaayos niya pa rin kahit pagod na siya. Kailangan niyang maging magaling sa mga ginagawa. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya, sa pamilyang kanyang nilayasan at sa bayan nila na hindi siya nagkamali ng umalis. Hanggang sa namalayan na lang niya na 4 na taon na ang lumipas. Pagkatapos ng lahat ng pagod, luha, gutom at doubt, nasa posisyong yon na siya ngayon,
Nakasuot na si Claudine ng toga. Habang nakapila sila para sa graduation march, nanginginig ang kanyang kamay. Nahihiya pa rin siya sa kanyang mga magulang pero pumunta si Chin para sa kanya. Ate, congratulations! Ang galing-galing mo. Siguro naman, uuwi ka na sa atin. Umiiyak na tanong ni Chin. Hindi rin napigilan ni Claudine ang mga luha. Oo, uuwi na ako. Uuwi na ako sa atin. Pagkatapos ng graduation, umuwi siya sa probinsya. Tahimik ang kalsada habang tinitingnan niya ang paligid. Wala namang gaanong nagbago doon bukod sa mga bahay na nandoon. Kung may nagbago man, si Claudine lang na sumumpang hindi babalik nang walang napapatunayan. Pagbukas ng pinto ng bahay, napatigil ang mama niya. Claudine? Mahinang-mahina ang boses nito. Napatitig sila sa isa't isa. Tapos biglang lumapit ang mama niya at niyakap siya ng mahigpit. Ang payat mo na, umiiyak nitong sabi. Anak, hindi niya na napigilan. Yumakap din siya sa kanyang ina. Napagsalitaan niya ito ng kung ano-ano. Pero nagsisisi na siya. Nagpapatawad sa nagawa nito at hihingi rin ng tawad para sa kanyang mga nagawa. Ma, sorry po. Sorry po talaga. Pautal na sambit ni Claudine. Lumabas ang papa niya mula sa kusina. Tahimik lang itong nakatingin. Nagkatinginan sila. Hindi niya alam kung paano lalapit pero sinubukan pa rin niya. Pa, tawag niya rito. Sorry po, natagalan lang po ako. Nahihiya kasi ako. Sobra. Tahimik ang ama niya habang nakatingin sa kanya. Hindi ko po kayo kinamuhian, dagdag pa ni Claudine. Galit lang po ako noon sa lahat ng mga usap-usapan tungkol sa inyo. Napahinga ng malalim ang kanyang ama. Matigas ka talaga. Ang tigas ng ulo mo. Talagang natiis mo kami. Pinunasan niya ang mga luha. Sa inyo naman po ako nagmana. Natiis ko po kayo pero mahal na mahal ko po kayo. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Pagkatapos, lumapit ang ama niyang si Gilbert at niyakap siya ng mahigpit. Anak ka pa rin namin, bulong nito. Doon siya mas lalong umiyak. Sa wakas, muli siyang nakauwi. Muli niyang nayakap ang mga magulang na minsan niyang tinalikuran. Nanatili siya roon ng ilang linggo. Doon niya ginugol ang kanyang bakasyon. Nangungulila na ang pamilya niya sa kanya, kaya ang mga ito lang ang palagi niyang kasama. Tumulong siya sa bahay sa kanilang maliit na manukan. Nakikipagkwentuhan kina Chin at Lira. Sumama sa mga simpleng pagkain sa hapag. Minsan, habang nasa palengke siya para bumili ng gulay, may narinig siyang pamilyar na tawa. Malakas at parang walang pakialam sa mundo. Natigilan si Claudine. Sa kabilang side ng kalsada, may lalaking may buhat na bata. Mga 1 taong gulang. May hawak na diaper bag sa kabilang kamay. May anak na si Enzo? Mas matangkad, mas tan ang balat, at mas maskulado ng kaunti. Pero pareho pa rin ang tawa. May babaeng katabi na mukhang asawa o girlfriend nito. Hindi niya sigurado. Enzo, hawakan mo nga ng maayos, sabi pa ng babae. Oo, hahawakan ko, sagot naman ni Enzo. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman ipapahamak tong si Dodong. Napatitig si Claudine. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Hindi naman niya gusto si Enzo noon. Inis nga siya rito. Pero ngayon, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Talaga palang nakahanap siya ng iba. Mahina niyang sabi at umiwas ng tingin. Siguro may bahagi sa kanya dahil sa mga alaala nito noon. Pagkatapos din naman ng lahat, naging malaking parte ito ng kanyang high school life. Pagbalik niya sa Maynila, dala niya ang yakap at suporta ng magulang niya. Anong plano mo ngayon? Tanong ng roommate niya sa kanyang bagong dorm. Napangiti siya. Law school, mag-aaral ako sa law school. Grabe ka, hindi ka ba napapagod? Napangiti siya. Pagod pero hindi pa tapos. Gusto ko talagang maging lawyer. Sa law school, mas mabigat at mas maraming nailuha si Claudine. Maraming mga taon ng pagsubok. Minsan kulang ang allowance. Minsan sabay ang exams at trabaho. Minsan gusto na niyang tumigil. Isang gabi,
Habang nagre-review siya, nag-text si Chin. Ate, yung nasend na pera sa account mo galing kay Papa. Proud kami sa'yo. Kaya mo yan, ate. Palagi kang binibida ni Papa sa inuman na may anak daw siyang magiging lawyer. Mahina siyang tumawa. Si Papa talaga? Simpleng mensahe lang yon, pero sobrang lakas ng motivation na ibinigay sa kanya para hindi sumuko. Sa araw ng bar exam, tahimik siya. Anak, kaya mo yan. Hindi mo kailangang kabahan. Magaling ka. Saad ng kanyang ama na sinamahan pa siya roon. Binuksan nito ang tubig para sa kanya. Hinagod naman ng kanyang ina ang likod niya. Oo nga, naniniwala kami sa iyo, anak. Nakita naman namin na naghirap kang mag-review. Napangiti si Claudine. Salamat po sa inyo. Hindi nyo naman po ako kailangang samahan pero ang supportive nyo pa rin. Napangiti ang kanyang ama. Wala kami nung pumunta ka rito sa Maynila. Gusto lang din talaga namin na makabawi sa iyo, anak. Habang naglalakad siya papunta sa testing center, naalala niya ang batang siya na naglilinis sa likod ng classroom nang walang laman ng tiyan. Naalala niya ang mga hirap na pinagdaanan. Lahat ng yon dinala niya sa kanyang upuan sa exam hall. Nakahinga siya ng maluwag nang matapos ang exam. At nang lumabas na ang resulta, excited si Claudine na makita yon. Halos hindi siya makahinga habang hinahanap ang pangalan niya sa listahan. Napahawak siya sa dibdib. Nakapasa ako? Nakapasa ako? Hindi na niya napigilang umiyak. Ilang taon pagkalipas, naging abogado na si Claudine. Nagkaroon siya ng trabaho sa isang corporate law firm. Attorney, ready na po ang contract for review, sabi ng junior associate. Send it to my email, sagot ni Claudine. Malayo na talaga ang kanyang narating. Isang corporate lawyer na siya at may pinatunguhan na ang kanyang buhay. Magbabakasyon ako, Rafael. Mahaba-habang leave kasi matagal ko nang nirequest to. Imporma ni Claudine kay Rafael. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong yon. May nanliligaw sa kanya. At hindi basta-basta kundi abogado rin. Si Attorney Rafael Navarro. Tahimik at maayos manamit. Galing sa magandang pamilya. May sariling kotse, sariling kondo sa BGC at malinaw ang direksyon ng buhay. Napabuntong hininga ito. I'm gonna miss you. Sobrang busy ko ngayon pero nagpaplano ako na sumunod sa'yo sa hometown ninyo kung okay lang sa'yo. Plano kong magpakilala ng maayos sa pamilya mo. Kasi syempre nanliligaw ako sa'yo. Gusto kong makilala nila ako. Besides, itong panliligaw ko, umaasa akong sa kasal mauuwi. Alam mo naman that I am a date to marry type of guy. Tumango si Claudine. Oo, naiintindihan ko. May plano na rin akong mag-settle down. Hindi na naman din talaga ako bumabata. Si Rafael ang tipo ng lalaking pinapangarap ng mga magulang para sa anak. At pwede na naman si Claudine. 30 na siya. May trabaho, may ipon, wala namang obligasyon sa pamilya. Pag-iisipan ko, sagot niya noon. At ngayon, habang nag-iimpake siya para sa bakasyon sa isla, isang buwang pahinga bago pumasok ang bagong quarter sa firm, naisip niyang baka oras na. Baka pagbalik niya ng Maynila o baka kung susunod si Rafael sa isla, gaya ng plano nitong gawin kapag nagkaroon ng free time. Pwede niya na itong sagutin. Pero may bahagi sa kanyang puso na parang nag-aalangan pa kay Rafael. Nang makababa sa pantalan, napabuntong hininga si Claudine. Nakalinen dress siya at naka-sunglasses. Simple pero elegante. Sanay na siya sa tingin ng tao. Kilala pa naman siya ng ibang nandoon. Pagbaba ng ferry, bit-bit ang maliit na maleta. Pumila siya sa tricycle. Hindi siya masusundo ng kanyang papa dahil hindi naman siya nagsabi na uuwi siya. Isa pa! Sigaw ng driver. Umupo siya sa loob. May katabi siyang lalaki na naka-faded na t-shirt at shorts. Hindi niya agad tiningnan hanggang sa may tumawa ng walang pakundangan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ikaw? Napalingon siya kay Enzo. Claudine! Parang tumigil ang mundo sandali. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Hindi na ito ang dating Enzo noong high school. Makinis na ang mukha nito at medyo malaki na ang katawan. Napalunok siya at umiwas ng tingin.
Ikaw pala yan. Manghang-mangha ang ekspresyon nito. Grabe, ikaw ba talaga yan? Mas lalo ka lang gumanda. Of course, kailan ba ako naging pangit? Napakamot ito sa batok at muling tumawa. Sungit pa rin. Nairita siya kaagad. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil alam niyang may asawa na ito at baka may chismis pa silang naglalandian sa loob ng tricycle. Attorney ka na raw? Tanong ni Enzo. Nanigas ang panga niya. Oo. Alam ko naman na kaya mo talaga. Bagay sa'yo. Ang talino mo tapos ang ganda pa. Kaya crush na crush kita. Inirapan niya ito. Ano bang sinasabi mo? Akala ko ba may anak ka na? Napangiti ito. Wow, updated ka na pala sa akin. Oo, meron na nga. May anak na ako. Nasaan? Tanong niya rito. Nasa bahay. Gusto mong makilala? Nico ang pangalan. Mabait yun. Hindi na siya nagtanong. Wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang, tumigil ito sa mga ganoong salita. Pakiramdam ni Claudine, nilalandi lang siya ni Enzo. Gusto pa yata siyang gawing kabit. I'm a lawyer. Napabuntong hininga siya. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Baka ano pang kumalat na usap-usapan, makarating pa sa asawa mo. Mahina itong tumawa. Wala naman akong asawa. Napatitig siya rito. Ano? Wala akong asawa. May anak pero walang asawa. Wala eh. Umalis ang nanay ni Nico. Hindi na nagparamdam. Kawawa nga si Nico. Walang nanay. Naghahanap ako. Unti-unting kumunot ang noo ni Claudine. Para kasing nagpaparinig si Enzo sa kanya. Sinasabi ba nitong siya ang gusto nitong maging ina ng anak nito? Bahagya siyang napairap. Mabuti at hindi kita sa suot niyang sunglasses. Hindi siya naging abogado para lang pumatol sa isang lalaking walang narating sa buhay at single father pa. Sa itsura pa lang ng bihis, alam niyang nanatili na lang sa isla si Enzo at walang narating. Bakit niya i-entertain ang isang Enzo? Kung may Rafael naman siya sa Maynila na pasok sa kanyang standard. Tumawa ito ng mahina. Miss ganda pa rin ang sungit. Huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi na tayo mga high school student, Enzo. Bakit? Hindi ka na ba maganda? Napairap siya ulit, pero may kung anong gumalaw sa loob niya. Grow up, Enzo. Grown up na nga ako eh. Hinimas pa nito ang mukha. Aminin mo, naging gwapo ko, no? Marami nagsasabi sa akin na ang layo na raw ng binago ng itsura ko. Imposibleng hindi ka napupugian sa akin. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Mukhang simple pa rin, walang mamahaling relo, walang branded shoes. Sa unang tingin, parang wala talagang narating. Alam mo, at this age, hindi na mahalaga ang kapugian kung wala namang narating sa buhay. Suminghap si Enzo at napangisi. Sinasabi mo bang wala akong narating sa buhay? Oo, diretso niyang sabi. Tumawa si Enzo. Ang judgmental mo talaga. Mabuti na lang talaga at maganda ka. Kahit ganyan ka, gusto pa rin kita. Can you please stop it? Naiiritang sabi ni Claudine. Huwag mo akong landiin. Ilang years na tayong hindi nagkikita pero kung umasta ka, parang ikaw pa rin yung high school student noon na palaging nagpapapansin sa akin. Sobrang imposible na crush o gusto mo pa rin ako. Whatever do you call dyan sa nararamdaman mo. May anak ka na nga, diba? Nagkaroon ka ng ibang karelasyon. Kaya huwag kang magsalita na parang patay na patay ka pa rin sa akin. Masyado na yung mababaw para sa akin at puro pambobola na lang. Nanatili lang ang ngiti ni Enzo. Alam mo, tumatak ng sinabi mo sa akin nung huli nating pag-uusap nung mga bata pa lang tayo. Hindi siya tumingin dito. Sabi mo, baka magmahal pa ako ng iba. Mga bata pa tayo at may iba-ibang landas. Sinubukan kong magkagusto, magmahal ng iba. Pero kahit ganon, hindi ko na ibigay ng buo ang sarili ko. Nang nasaktan ako, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Na kung ikaw ang manakit, okay lang kasi ikaw naman yan, Claudine. Bahagya siyang nayanig sa sinabi ni Enzo. Ayaw niyang maniwala. Malay niya ba kung totoo ba yon o hindi? Sobrang tagal na rin naman. Pero paano kung totoo? Paano kung hindi malabo? Simula elementary, crush na crush siya ni Enzo at alam na yon ng lahat ng tao sa kanila. Pero matatanda na sila at maraming nagbago. Posible bang hindi magbago ang damdaming hindi nasimulan pero hindi naman din natapos? Wala ka pang boyfriend, di ba? Palagi ako nagtatanong sa papa mo.
Sinasabi niyang wala pa raw. Nakangiting sabi ni Enzo. Nanlaki ang mga mata niya at bumaling dito. Ano? Nagtatanong ka? Oo naman. Hindi ko kayang walang balita sa'yo, no? Hindi siguro nila alam na uuwi ka ngayon. Kasi kung alam nila, sure ako na alam ko rin yun. Umawang ang bibig ni Claudine. Wala namang nababanggit ang pamilya niya na may nagtatanong na pala sa kanya roon. Para bang ang sistema may naghihintay sa kanyang lalaki sa isla. Mabuti na lang at nakababa na siya ng tricycle. Hindi niya na kinakaya ang mga salita ni Enzo. Pakiramdam niya, may bombang palaging sumasabog sa harap niya. Papa, ano po tong sinasabi ni Enzo? Tanong niya sa kanyang ama nang maghapunan sila. Nagtatanong po siya sa inyo tungkol sa akin? Tumango si Gilbert. Oo, palagi yung nagtatanong. Palagi. Parang biglang sumakit ang ulo ni Claudine. Pero bakit niya po problemahin? Hindi naman na siya guguluhin ni Enzo, di ba? May balak yatang manligaw si Enzo sa'yo, anak. Tumikhim ang kanyang ama. Parang kami pa nga ang unang niligawan ng mama mo. Medyo nakukuha ng mga boto namin. Nalaglag ang panga ni Claudine. Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito. Aha? Ayoko. Manliligaw? May manliligaw ako sa Maynila. Ayoko kay Enzo. Wala naman siyang narating. Abogado na ako. Hindi ako pipili ng gaya niya. Kanina nang pauwi ako, nakasabay ko siya sa tricycle. Parang tambay lang. Tapos boto kayo ron? Tiningnan siya ng mabuti ng kanyang buong pamilya. Na para bang may nasabi siyang hindi maganda. Ate, nilait mo ba si Kuya Enzo? Gulat na tanong ni Lyra. Tumaas ang kilay ni Claudine. Oo, ganun ko naman talaga kausapin yun dati pa. Palagi kong nilalait. Sanay na yon. Muling tumikhim ang kanyang ama. Anak, mali ka. May narating siya sa buhay. Bahagya siyang tumawa. Po? Tumawa rin si Chin. Ate, kita mo yung malaking hardware sa bayan? Yung restaurant na may mga turista at yung malaking grocery store? Sa kanya yon, Ate Claudine. Nanlaki ang mga mata niya. Pero mas lalo siyang nalula sa dinagdag ni Lyra. Marami na rin siyang lupa rito. Marami rin pinapaalagang baka at babuyan. Magaling sa farming kaya madalas kausap ni Papa. Muli siyang tumawa ng matabang. Si Enzo? Sigurado ba kayo? Pero nakita kong bahay nila kanina. Kubo pa rin. Kubo pa rin yun. Kasi yun ang gusto ni Enzo, anak. Saad ng ama niya. Pero tambayan na lang nila yon. Ang totoong bahay niya nasa bayan. Maraming ang nagulat. Bulakbol yang si Enzo pero marunong palang humawak ng negosyo. Yun at napalago. Puring-puri ng mga tao rito. Naging seaman. 5 taong sumakay. Nakaipon. Tapos nakapagnegosyo rito. Advantages niya rin lalo na at siya ang unang nagpatayo ng mga establishment na ganun. Alam mo naman dito sa isla palaging kulang at yun, natugunan niya. Saka yun, gustong gusto talaga rito. Ayaw umalis kaya dito na nagkabuhayan. Ngumiti ang mama ni Claudine. Mukhang tambay talaga si Enzo, anak. Humble pa rin kasi kahit ganon, hindi mo mararamdaman na iba ka. Hindi na siya nakapagsalita. Abogado na si Claudine pero siya na lang ang nahiya sa kanyang sarili. Parang ayaw niya nang makita pa si Enzo. Wagas pa naman niya itong nilait noong nasa tricycle sila. Pero kinabukasan, kagigising niya pa lang, may nakita na siyang nagsisibak ng kahoy sa labas. Akala niya ay namamalikmata lang siya. Halos maibugan niya ang kapeng iniinom. Enzo? Bulalas niya rito. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nagsisibak? Napangiti ito. Medyo pawis na at kumikinang sa hubad nitong katawan. Siyempre, manliligaw. Kanino? Kay Chin? Malakas itong tumawa. Eto naman parang hindi alam na ikaw lang ang gusto ko. Kumunot ang noo ni Claudine. Hindi ka nakakatawa, Enzo. Sinabi ko bang magpapaligaw ako? Ay, mamaganda. Boses yon ng isang batang lalaki. Napalingon siya sa kaliwa. Nakita niyang buhat ng kanyang ama ang isang bata na para bang apo na nito. Mamaganda? Gulat na tanong ni Claudine. Tumawa ang kanyang ama. Anak ni Enzo, si Nico. Gusto niyang tanungin kung bakit mamaganda ang tawag sa kanya. Pero sino pa ba ang may pakulo nun? Gulat na gulat si Claudine pero mas lalo siyang nagulat sa 2 baka na pinapasok sa may bakura nila.
Ano yan? Gulat niyang tanong. Napangiti si Enzo at nagpunas ng pawis. Nanliligaw ako. Regalo ko tong 2 baka sa'yo. Umawang ang bibig ni Claudine. Alam niyang probinsya sila at hindi basta-basta ang pagbibigay ng baka. Kaya lumapit na siya at sinungitan ito. Anong ginagawa mo? Napangiti ito. Nanliligaw nga, Claudine. Matagal ko na tong gustong gawin pero wala pa tayo sa tamang edad. Wala rin akong pera at wala akong may pagmamalaki. Kaya ngayon, gusto kong malaman mo at malaman ng lahat ng tao rito na manliligaw ako sa'yo. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit. Habang nag-uusap sila, parang kahapon lang nung huli silang magkita. Parang walang nagbago. Parang wala ang mga taon na hindi nila nakita ang isa't isa. May manliligaw na ako sa Maynila. Yun na lamang ang tangi niyang nasabi. Tumaas ang mga kilay ni Enzo. Manliligaw din ako. Wala naman sigurong problema. Hindi naman siguro bawal kasi hindi mo pa naman boyfriend, di ba? Hindi siya nakasagot. Natulala na lang siya bigla kay Enzo. Iniisip niya kung anong nangyayari sa kanya. Bago siya pumunta sa isla, buo na ang kanyang desisyon na sagutin si Rafael. Pero ngayong nakita niya si Enzo, bakit parang nagugulo ang lahat ng yon? Gusto niya na ba ito noon? Hindi niya alam at ayaw niyang intindihin. Pero bakit gano'n na lang si Claudine kung matameme? Wala kang chance, sabi na lang niya na parang pilit pa. Napangiti si Enzo. Meron pa hanggang wala ka pang asawa. Gagalingan ko para ako ang piliin mo. Bahagyang umatras si Claudine. Hindi niya kinakaya ang bagong Enzo. Noon, kaya niyang kontrahin ang mga sinasabi nito. Pero ngayong matatanda na sila at siya pa ang abogado, parang bigla na lang siyang naubusan ng salita. Alam mo, bahala ka dyan. Wala akong pakialam sa'yo. Nagmaratsa na siya papasok ng bahay. Tumawa naman si Enzo. Sa mga lumipas na araw, talagang nandoon si Enzo sa kanila. Botong-boto ang pamilya niya, na kahit sa pagkain, nakakasabay nila si Enzo. San mo na naman nabili yan? May flower shop ba dito? Tanong niya kay Enzo nang magdala ito ng isang bouquet ng mga bulaklak. Malawak itong napangiti. Tawid dagat pa. Pero syempre may paraan. Nanliligaw ako, Claudine. Kailangan palaging may flowers. Mahirap na't baka mabasted pa. Sinungitan niya ito pero hindi niya mapigilang mapangiti. Binibigyan din naman siya ni Rafael noon nang nasa Maynila pa siya. Pero bakit parang iba ang saya kapag si Enzo ang nagbibigay ng bulaklak? Sa mga lumipas pang araw, unti-unti na siyang nasasanay kay Enzo. Palagi rin itong sinasama ang anak kaya medyo napapalapit na siya sa bata. Wala naman siyang problema sa single father pero medyo may doubt pa rin siya. Bakit mamagandang tawag mo sa akin? Ang papa mo bang may sabi? Tanong ni Claudine. Tumango-tango si Nico. Opo, sabi niya magkakaroon pa ako ng mama tapos ikaw. Pinakita po niya mga picture niyo ng high school. Kasal na raw po kayo. Nanlaki ang mga mata ni Claudine. Huwag kang maniwala sa papa mo. Marriage booth yun ng high school kami. Ayaw ko sana kaso mapilit yung papa mo. Tapos ang pangit pa ng papa mo dati, no? Mahinang bumungis-ngis si Nico. Opo, mama ganda. Pangit pero pogi na po siya ngayon. Ayaw niyo pa rin po? Biglang nangasim ang mukha niya. Ewan ko sa inyong mag-ama. Tumawa si Nico. Masaya po ako kung magiging mama po kita. Iniwan po ako ng totoo kong mama. Bahagya siyang nalungkot para sa bata. Alam mo, tumango-tango ang bata at para bang inaalala lang ang sinabi rito. Iniwan po ako ng totoo kong mama, tapos nagpakasal sa iba at ayaw na sa akin. Si Papa nandiyan naman po, kaya wag po akong malungkot. Kahit hindi po ako galing sa kanya, mahal na mahal niya daw po ako. Ano? Gulat niyang tanong dito. Hindi ka anak ni Enzo? Napakamot si Nico. Opo, sabi ni Lola, anak lang po ako sa puso ng papa ko. Wala siyang gaanong maintindihan sa sinabi ni Nico, pero hindi talaga siya mapakali. Kaya nagtanong na siya kay Enzo. At doon, nalaman niyang totoo. Anak si Nico ng ex-girlfriend ko sa iba. Nakangiting sabi ni Enzo. Umawang ang bibig niya. At tinanggap mo? Tumango siya.
Oo, tinanggap ko. Pakiramdam ko kasi may kasalanan ako nun. Nagkulang ako kaya naghanap siya ng iba. Sinubukan naming magsama. Panagutan siya kahit hindi sa akin si Nico. Kaso may nakita siyang mas maayos na lalaki at nasa ibang bansa na. Pinabayaan niya na ang anak niya sa akin. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin dito. Iniisip niya kung bakit mabait lang ba ito o talagang baliw lang. Pero habang tinitingnan niya ito, naalala niya lang ang ama niyang si Gilbert, na kung paanong nagawa pa rin tanggapin ang nanay niya sa kabila ng panloloko nito. Doon pa lang napatunayan niya na sobrang buting lalaki ni Enzo. Pero ma-realize niya man yon, paano paninindigan ni Claudine ang sariling damdamin. Rafael? Medyo gulat niyang tanong nang pumunta ito sa bahay nila. Agad siyang niyakap ng binata. I missed you. Sumunod na ako nung magkaroon ng free schedule. Finally, makikilala ko na ang pamilya mo. Napakagatlabi si Claudine. Nasa loob ng bahay sina Enzo at Nico, nakasabay nila sa tanghalian. Parang mali na ipakilala niya pa si Rafael, gayong ramdam niyang si Enzo na ang gusto ng mga ito. Sige, ipapakilala kita. Nauutal niyang sabi at iginiya ito sa loob. Nang makarating sa loob, napatingin agad ang mga ito kay Rafael. Isa-isang pinakilala ni Claudine ang mga ito. Sino naman siya? Pinsan mo? At may bata? Nakangiting sabi ni Rafael. Nanlaki ang mga mata ni Claudine. Hindi. Tumikhim si Enzo at nagpakilala. Si Nico, anak ko. At ako naman si Enzo, manliligaw din ni Claudine. Unti-unting nawala ang ngiti ni Rafael at napatingin sa kanya. Simula ng araw na yon, hindi na talaga nawala ang tensyon. Sobra siyang nagigilty, lalo na sa pamilya niya na mas pabor kay Enzo. Hindi siya pwedeng matulog dito, anak. Baka ano pang maging usap-usapan. Alam mo naman dito sa atin, may insabayan. Pwede siya ron at bumisita na lang kung talagang nanliligaw sa'yo. Seryosong sabi ng kanyang ama. Napakagatlabi si Claudine. Totoo naman na mga conservative ang mga tao roon, pero siya na talaga ang nahihiya kay Rafael. Kaya siya na lang talaga ang naghatid dito sa sa bayan. Pasensya ka na sa kanila, bawal kasi talaga sa amin, sambit ni Claudine. Halatang iritado pa rin ito. Mukhang mas gusto ng pamilya mo ang isa mong manliligaw. Baka naman pati ikaw gusto mo rin. Claudine, paalala ko lang. Ako ang unang naligaw sa'yo. Tinutulungan kita sa Maynila. Baka mas piliin mo pa ang ganong klaseng lalaki. May anak pa sa iba. Nakaramdam siya ng guilt pero bigla yung natabunan ng pagkairita. May bahagi sa kanya na nagustuhan si Rafael. Pero hindi niya inasahang magiging ganoon ito. Pero siguro apektado lang talaga siya. Apektado si Claudine dahil mula noon hanggang ngayon, si Enzo lang naman talaga ang lalaki na tangi niyang nagustuhan. In denial lang siya sa loob ng mahabang panahon. Baka nga, matama niya itong tiningnan. Baka nga siya nang gusto ko, kasi siya kahit isang beses, hindi manunumbat sa mga bagay na ibinibigay sa akin. Mas lalong nainis si Rafael. Seryoso ka ba? Mas pipiliin mo pang lalaking yun? Sa tingin mo, makakatulong siya sa career mo? Napailing si Claudine. Kung ano man ang naabot ko sa career ko, kontento na ako ron. Sorry na umasa ka sa akin pero gusto kong maging masaya. At sa tingin ko si Enzo ang magbibigay sa akin. Galit na umakyat si Rafael papunta sa silid nito. Napabuntong hininga na lang siya. Nasaktan niya ito pero at least nasabi niya na ang totoo. Nang makauwi, nagulat siya na nandoon pa rin si Enzo. Naghihintay sa kanya. Nakatulog na ang anak nito. Uwi na ako. Gusto ko lang masiguradong nakauwi ka na bago kami umuwi. Binuhat na nito si Nico. Napakagatlabi si Claudine. Sige, umuwi na muna kayo. Balik kayo bukas. Ipagluluto ko kayo ng anak natin. Bahagyang natigilan sa Enzo. Anak natin? Oo, ako ang mamaganda niya, 'di ba? Saka poging-pogi kasi ako sa papa niya. Hindi na mukhang maasim. Parang gusto ko nang pakasalan bukas. Malawak agad na napangiti si Enzo at inayos ang pagkakabuhat kay Nico. Kung hindi ko lang buhat si Nico, nahalikan na kita. Bukas ka talaga sa akin. Mahina siyang tumawa at itinulak na ito.
Alis na, pati anak natin kinakaladkad mo rito. Lumingon pa si Enzo nang nasa may gate na sila. I love you, Claudine. Pangako, hindi ka magsisisi sa akin. Napangiti na lang siya. Mahalam ko, abogado ako. Magloko ka, patay ka sa akin. Mahal din kita, Enzo. Hindi na mawala ang ngiti ni Enzo. Sa wakas, inamin na rin ang puso ni Claudine kung sino ang tunay niyang mahal. Noon, sinabi niyang ayaw niya sa isla. Pero dahil kay Enzo, mukhang kaya niya naman palang makontento at balik-balikan ng lugar na minsan niyang kinamuhian. Ang kwento ni Claudine ay paalala na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa titulo, pera o estado sa buhay, kundi sa tapang na harapin ang sarili. Minsan, kailangan nating umalis, masaktan at mag-isa para matutong tumayo sa sariling mga paa. Pero habang umaangat tayo, huwag nating hayaang maging matigas ang puso natin. Dahil sa huli, ang tunay na panalo ay hindi lang ang maabot ang pangarap, kundi ang manatiling may pagpapakumbaba, may pagpapatawad at may tapang na pumili ng pagmamahal na totoo.